Panurin mo ang video na ito dahil napaka-importante nito at may patoy na lumalabas sa buong kanduran. At kung ikaw ay mamamayan ng kanluran, mahalaga ito para maintindihan mo. Dahil kung hindi pa ito nangyayari sa bansa mo, mangyayari rin ito. Hindi ko alam sa Canada o New Zealand. Pasensya na, hindi ko masyadong sinusubaybayan ang mga bansang iyon gaya ng pagsubaybay ko sa Britanya, US at Australia. Mahalaga ito. Kung di pa nangyayari sa Canada at New Zealand, mangyayari rin. Kaya si Pauline Hanson, gaya ng alam nyo, ay nasa politika na ng halos 30 taon. Pero nitong huling 12 buwan, lang siya sumikat ng husto. At naiintindihan ko kung bakit. Pero para sa ilang tao, hindi pa rin nila maintindihan ito. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan paano maabot sa ganitong punto sa buhay o karera ang mga taong ito. Panurin mo ito. Pero bago ko talakayin yan, tingnan mo muna kung gaano sila kaawa-awa. Akala mo masama na ang BBC? Panurin mo ang ABC. Iyan ang BBC natin. Hindi mo ito mapapaniwalaan. Panuurin mo. Ipinalabas nila ito sa pambansang TV na galing sa buwis natin. Para nang bigyan ka ng kaunting konteksto, si Gina Rinehart ang pinakamayamang babae sa Australia. Isa siyang bilyonaryo at sinusuportahan niya ang One Nation Party ni Pauline Hanson. Panurin mo ito. Pag dumating ang revolusyon, magtatago ka ba sa ilalim ng kama? O alam mo ba kung paano itusok ang isang patpat diretso sa puwet ni Gina Rinehart, haluin ito, at paghaluin ng maayos ang kanyang mga laman loob? Going isa siyang malaking sausage roll. Gumawa ng isang bagay mula sa wala. Ang malaswa at malupit na pagwawala na iyon, ang pornograpikong paglalarawan ng karahasan na siguradong nakita na ng ABC bago pa man. Na ipinalabas pa rin, pinili pa rin ng ABC na ipakita iyon. At sa 4 na tao sa palabas na iyon na naging hurado at host, isa lang sa kanila ang nagbigay kahit bahagyang puna. Si Lee Sales ang tagapagbalita ng ABC. Sila yung mga nagbabanal-banalan sa harap natin. Tandaan niyo yan. Katulad ng ibang kanluraning bansa, sinakop na rin ng mga siraulong kaliwang woke ang Australia, mga mapagmalinis at nagbabanal-banalan na laging iniisip na kaya nila tayong pagsabihan, bantayan sa ngalan ng moralidad at pangaralan. Pero sila ito. Oh, nasa national TV sila na nagpapalabas ng video clip. Hindi ko alam ang programang ito at hindi ako nanonood ng ABC. Kaya di ko alam ang tungkol dito. Pero inaakala ko na nagpapalabas sila ng mga video clip ng mga kalahok. At pagkatapos ay binibigyan ng puna. May patakarang editorial. Oo, hindi kayo maglalabas ng ganong karumal-dumal at kasuklam-suklam na bagay. Sa totoo lang, nag-aalala ako na baka bigyan ako ng babala ng YouTube dahil dito. Pero sige YouTube, pinapalabas ko lang naman ang ipinakita sa pambansang channel ng Australia, ang ABC. Talagang nagustuhan ko ito. Pero pagkatapos, talagang nagustuhan niya ito. Oo, nagustuhan niya. May gusto akong sabihin kasi binago mo ang tono mula sa isang pelikulang para sa lahat. Sinasabi na, uy, naranasan mo na bang parang walang halaga? Lahat tayo may problema. Magkakasama tayo rito. Tapos bigla mong sinundan ng isang murang, medyo malisyosong biro tungkol kay Gina Rinehart. Kaya ang sinasabi mo sa mga nanonood ay magkakasama tayo rito. Maliban na lang kung hindi mo kapareho ang pananaw ko sa politika. Maliban na lang kung Gina Rinehart ka. Ha! Tawa sila. Sila rin yung umatake sa isang komedyante sa social media. Nakalimutan ko na pangalan niya. Nagbiro siya tungkol sa mga Indian at aborihinal. Walang ganitong klase. Walang ganitong klase. At inatake nila siya, pinaalis siya sa trabaho niya. Sa totoo lang, medyo bastos ang ilan sa mga biro niya. Kaya hindi ko siya sinuportahan o ang mga sinasabi niya. Pero balewala ito. Ito na naman. Pare, may nakakalimutan kayo. Hindi ito social media. Ipinapalabas nila yan sa pambansang TV natin. Pambansang TV. Anyway, kaya si Pauline Hanson ay pinagpupuyat lang sila. Alam mo, nawalan na sila ng tulog dahil dito. Pagkagising, bago matulog, at kahit tanghalian, inaatake pa rin nila siya. Wala talaga silang sagot. Wala silang solusyon kung paano mapipigilan ang pagdagsa ng kasikatan ni Pauline Hanson. Si Pauline Hanson, tulad ng nabanggit ko,
ay nangungguna sa mga survey nitong nakaraang taon. Ngayon, siya ang pinakasikat na lider pampulitika sa Australia. At ang kanyang partidong pampulitika sa ilang mga survey ay nangungguna. Sa iba namang survey, pumapangalawa ito ng dikit sa namumunong Labour Party. Kaya sinabi ito ni Pauline Hanson. At sa tingin ko, itong partikular na punto ang nagtutulak sa kanyang tagumpay. Lumalapit ang mga tao sa kanya dahil malinaw siya magsalita na inaasahan natin sa mga politiko, ngunit di nila ginagawa. Hindi tayo maaring maging isang multikultural na lipunan. Isa tayong multiracial na lipunan, pero dapat ay iisa lang ang ating kultura. Yun lang, napakasimpleng pahayag. Napakasimpleng pahayag. Ito ay hayagang pagtutol sa ideya ng multikulturalismo. Bakit ito lumalaganap? Sa tingin ko, dahil nakikita ng mga tao ang mga nangyayari. Kaya sinabi niya yon. At dahil doon, nagwala ang buong political establishment natin. Nagulo nito ang punong ministro na matagal ko nang sinasabing siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. At ngayon, mas marami na rin nagsasabi niyan. Pakinggan mo siya. Pakinggan siya at panurin ang viral na video clip mula sa huli niyang talumpate. Ngayon, sinusubukan ni Anthony Albanese na kumbinsihin tayong palaging multikultural ang Australia. Oo nga. Hindi yan ang tinatawag na multikulturalismo. Hindi yan ang multikulturalismong ayaw namin. Ayos lang kami roon. Wala akong nakikitang nagrereklamo sa mga Aleman, Pranses, Griego o Italyano na lumilipat sa Australia. Walang reklamo tungkol doon. Nagrereklamo kami sa mga kulturang salungat sa amin. Isa ay Amerikano na nagpapanggap na taga-Canada at walang nakakasiguro kung ang leader ay ipinanganak sa New Zealand o Chile. Hindi kailanman may isip ng mga lalaking iyon ang isang silid ng caucus ng gobyernong Labor na karamihan ay mga babae. O isang roll call na nagsisimula sa Abdo, Albanese, Ali, Amby Harpaha, Ananda Raja at S. Oo, may magandang dahilan. Dahil tingnan mo ang naging resulta. Yung mga taong yon, kahit sino sila. Kung minamaliit mo sila, inuulit ko, sinasabi ko yan bilang hindi puti at tagalabas. Kailangan ko talagang maging objektibo. Yung mga taong yun ay nakagawa ng matagumpay na bagay. Samantalang, ang ginagawa mo ngayon ay hindi mukhang tagumpay. At parang sinisira mo ang lipunang Australiano. Mukhang ideolohiya mo tungkol sa mga taong galing kung saan-saan. Pero parang walang pinanggalingan. Wala silang nalilika na may pagmamalaki. Bumabagsak na ang Australia. Ang mga taong yon ang bumuo sa Australia na kilala natin, na minana natin, at minana mo. Ito ay isang maunlad at makabagong bansa na walang limitasyon ng posibilidad. Pero parang dinadala mo kami sa isang napakalalim na hukay na wala nang makitang dulo. Lahat ay bumabagsak. Kaya may magandang dahilan. Hindi nila kailanman naisip na balang araw ganito ang mangyayari sa Labor. Ang ating partido at kilusan ay mas bukas, mas demokratiko, mas iba-iba at mas pantay-pantay. Ang mas iba-iba ay hindi nangangahulugang maganda. Ang mas pantay-pantay ay hindi rin nangangahulugang napakaganda. Lalo na yung tinatawag nilang equity para raw mas maging pantay. Ang mga taong hindi matalino ay hindi kapantay ng mga matatalino. Hindi sila magkapantay. Hindi talaga sila magkapantay. Kaya itong mga pagpapahalagang ito, ulitin ko, ang mga pagpapahalagang ito ay pinalaganap dahil maganda silang tingnan sa papel. Maganda silang tingnan. Alam mo, dapat mahalin natin ang lahat, yakapin ang lahat. Maganda lahat yan. Ang pagkakaiba-iba ay lakas natin. Pare-pareho lang lahat ng kultura. Maganda silang tingnan. Maganda silang pakinggan, doon sa baba. Ibig kong sabihin, kapag nakamit mo na ang isang antas ng kapayapaan sa lipunan, kapayapaan at kasaganaan, saka mo lang magkakaroon ng oras para yakapin ang mga magagandang pagpapahalagang ito. Ang mga mataas, matatayog na pagpapahalagang ito. May oras ka diyan hanggang may dumating na migranteng mula sa ikatlong daigdig na bansa. Kung saan nasaksihan niya na ang kanyang tuhin kapatid at ina ay pinagtataga ng Karibalagang. At pagkatapos ay dumating siya sa Australia. At ito ay, wow, walang karahasang gamit ang machete sa mga kalsada. Ang mga tao ay malaya naglalakad. Iniiwan ng mga tao ang kanilang mga pinto na bukas. Ano nangyayari dito? Pero dala pa rin nila ang trauma. Iyan ang dahilan kaya may karahasang gamit ang machete ng mga Aprikano sa Australia na ngayon lang natin nakita. Anyway, yan si Anthony Albanese. Akala niya nagyayabang siya.
Pero hindi pa ako tapos. Gusto ko lang mabilis ang ipatugtog sa inyo ang isa pang video na isang liberal na senador. Kaya hindi ko maintindihan kung paano nakarating ng ganito kalayo ang mga taong ito. Kaya ang babae nakikita ninyo, siya si Senadora Jane Hume. Senador siya ng Liberal Party na katumbas ng ating mga Tories. At kung paanong bumagsak ang mga Tories nitong nakaraang 14 na buwan o higit pa, ganun din ang nangyari sa kanila. At hindi nila maintindihan kung bakit. Hindi nila maintindihan dahil nakasuksok pa rin ang ulo nila sa sarili nilang puwitan. Akala nila mas magaling sila, mababa ang One Nation para sa kanila. 40% ng Australia, 35% depende kung anong survey ang titingnan mo. 35% ng mga Australiano ang sumusuporta sa One Nation at puro masasama, malupit at hindi magagandang bagay lang ang sinasabi nila tungkol sa One Nation. Sa madaling salita, ang mga butante o taga-suporta ng One Nation ay mga Australiano. Iniinsulto mo sila dahil nakatuon ka lang sa sarili mo. Pakinggan mo ito. Bakit One Nation ang sumasalo sa mga naisantabing butante? Walang duda na ang ekonomiya ang nagtutulak sa desisyon ng maraming tao ngayon dahil ang antas ng pamumuhay ay biglang bumaba ng mabilis, lalo na sa ilalim ng gobyernong Labour na ito. Mas bumaba at mas mabilis ang bagsak ng pamumuhay natin kumpara sa anumang maunlad na bansa nitong 4 na taon. Nakikinig ako kay Ben Habib at lubos kong inirekomenda na panuorin ninyo ang pinakabagong panayam ni Ben Habib kay Nuria Khan. Sabi niya noong dekada 80, nakaranas din ng UK ng parehong problema. Pero noon, dulot lang ito ng mahinang ekonomiya. Wala pang mga culture war. Walang pagbagsak ng populasyon. Wala noon. Mga usapin ng pagkakaisa ng lipunan. Alam mo na. Napanatili ng Britanya ang mataas na pagkakapare-pareho. Ibig sabihin, nagkakasundo sila sa mga pinagsasaluhang halaga. Pero sinabi niya ng Britanya ngayon ay hindi lang humaharap sa mga problemang pang-ekonomiya, kundi pati na rin sa mga issue tulad ng pagkakaisa ng lipunan na ginagawang mas masalimuot at mas mahirap lutasin ang problema. Ganyan din ang nangyayari sa Australia sa mas maliit na saklaw. May pag-asa pa ako sa Australia dahil hindi pa tayo tulad ng UK. Pero mukhang papunta na rin tayo doon dahil sa mga politiko. Sinisisi niya lahat ito sa krisis sa ekonomiya. Yun lang. Sinasabi niya, ayun, yun lang. Wala nang iba. Pag sumigla ulit ang ekonomiya, magiging maayos na ang lahat. Ang hindi niya maintindihan, hindi mo pwedeng buuin ang isang first world, mataas ang kalidad at masaganang ekonomiya kung dagsa ang mga migrante mula sa third world, mga migrante mula sa Afghanistan, Iraq at Algeria na ganito. Tingnan mo ito. Paano ka magkakaroon ng first world na ekonomiya kung 55% ng mga Siryanong nasa edad trabaho ang umaasa sa ayuda, kaya hindi lang lalaki kundi pati babae? 55%. Oo. 55% ng mga Syrian na nasa edad ng trabaho sa Australia ay umaasa sa ayuda. 52% ng mga Iraqi. Ibig sabihin, lampas kalahati ng mga dapat nagtatrabaho para sa ekonomiya ay hindi nagtatrabaho. Sila ang tinatawag nating mga umaasa lang sa ayuda noon o mga tamad na umaasa sa gobyerno. Sinasamantala nila ang sistema. Sinasamantala nila ang Centrelink. 34% ng Lebanese at 33% ng Afghan. Akala ko mas mataas pa ito, nakakagulat. Pati mga Turko, 28%. At tingnan mo ang mga tao mula sa unang mundo, mga Aussie. Ito dapat ang pambansang average. Ito dapat ang pamantayan. Ang pambansang average ay dapat laging pamantayan. 16% lang ng mga Australiano nasa edad ng trabaho ang umaasa sa ayuda. Mga tao mula Alemanya, tingnan mo, mas maganda pa kaysa Australia. Kaya masasabi kong mas maganda ang mga bansang ito sa isang paraan. Pumupunta sila rito. Kaya wala tayong problema sa pag-aangkat ng mga kulturang ito. Dahil galing sila sa unang mundo. Naiintindihan nila ang halaga ng trabaho. Hindi sila nagkakaanak ng 10. Kahit gusto nating magkaanak sila. Gusto nating magkaanak sila. Hindi ang grupong ito, pero sila pa ang mas maraming anak. Sinisipsip nila ang pera ng mga nagabayad ng buwis. Paano ulad ang ekonomiya kung hindi ito aayusin? Kalimutan mo na yung una, mga katutubo. Problema ng mga katutubo yon. Kaya siguro gusto kong sabihin na itong buwis natin. Nagbabayad tayo sa kanila ng buwis para sa pagtatayo ng magandang bansa sa lupa nila. Tama ba? Sige, wala naman akong masamang masasabi dyan. Iba naman ito. Tingnan mo. Syria, Iraq, Lebanon, Afghanistan, Turkey. Hindi lang dapat itigil ang pag-aangkat ng mga tao mula sa mga bansang ito. Dapat din simula ng pagpapaalis ng mga sumisira
sa sistema at hindi nagtatrabaho. Iniisip ng babaeng ito na kapag naayos ang ekonomiya, magiging maayos ang lahat. Hindi na raw kailangang pag-usapan ng monoculturalism, multikulturalismo, at iba pa. Hindi niya maintindihan bakit dumarami ang sumusuporta sa One Nation. Sabi ko sa simula, may lumalabas na pattern. Yun ang ibig kong sabihin. Ang mga taong ito, gaya ng Tories, tila walang kamalay-malay na humantong sa sarili nilang pagbagsak. At sila ay bumabagsak. At hindi pa rin nila maintindihan kung bakit iniiwan tayo ng publiko at nagmamadaling lumipat sa One Nation. Bakit? Bakit nangyayari yun? Buksan niyo ang mga mata niyo. Buksan niyo ang isipan niyo. Partikular, mas mabilis at malala ang pagbagsak ng ating pamumuhay kaysa sa ibang maunlad na bansa nitong 4 na taon. Ngayon, pwede niyong panatilihin ang kasalukuyang kalagayan at magpatuloy sa labor. Pwede kayong pumunta sa One Nation na parang gusto nilang sirain lahat. Sirain na lang natin ang lahat. Hindi yun ang tamang sagot. Ang totoo, kung may natitira pang katinuan, sa One Nation, yon nanggagaling. At ang nakakatawa, ang koalisyon na binubuo ng mga liberal at mga nationals, pareho rin ang sinasabi nila. Naglabas si Tony Abbott, dating punong ministro at kasalukuyang tagapang-ulo ng mga liberal, ng 5 minutong video kung saan binanggit niya ang salitang mono. Direkta niyang sinabi, malinaw niyang binanggit, na nabigo ang multikulturalismo. Ang ganitong pananalita ay hindi maiisip gamitin ng mga dating pangunahing politiko. Si Tony Abbott ay naging punong ministro mula, hindi ko sigurado, 2011-2010 hanggang 2013 mga ganong taon. Noong dekada 2010, nagkaroon tayo ng 4 o 5 punong ministro. Lahat sila ay naging punong ministro ng isang termino lang. At iyon ang nagpapaliwanag nito. Noong 2010 puro isang termino lang ang mga punong ministro natin. Malcolm Turnbull, Julia Gillard, Kevin Rudd, at Tony Abbott. Bago sila, si John Howard ang isa sa mga pinakadakilang punong ministro ng Australia. Sasabihin ko yan. Hindi ko alam kung gusto mo man o hindi, o kung sang-ayon ka o hindi. Nagsilbi siya ng 4 na termino, mula 1900 at 1997 hanggang 2007 o 1996 hanggang 2007, parang ganun. At pagkatapos natalo siya kay Kevin Rudd. At pagkatapos ay nagkaroon tayo ng mga punong ministro na isang termino lang. Hindi tayo makahanap ng punong ministro na matatapos ang sarili niyang termino. Yung iba ay napatalsik bago pa man ang eleksyon. Hanggang sa lumitaw ang taong ito. Pasensya na, si Scott Morrison pala ang isa pang punong ministro na tinutukoy ko. At dumating tayo sa taong ito. Sa tingin ko, siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. At nagkaroon pa siya ng 2 termino. Siguro, baka may koneksyon din doon. Mula tayo sa pinakamahusay na punong ministro, isa sa mga pinakahusay, papunta sa pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Nagkaroon tayo ng 5 punong ministro na di natapos ang termino, na parang nangyayari rin sa Inglaterra. Alam mo ba, si Andy Burnham lang ang bagong pumasok, 7 o 8 na yata ang naging punong ministro sa loob ng 10 taon at sinasabi nilang takilakilabot. Kaya humihina ang kanluran dahil pinamumunuan tayo ng mga taong ito, ng mga dinosaur na ito, ng mga dinosaur na hindi nakakaunawa. Hindi nila kayang basahin ang sitwasyon. Isipin mo na lang na isa kang politiko, pero hindi mo man lang maintindihan ang publiko. Isipin mong ganoon ka. Kaya nga sinabi ko, hindi ko maintindihan kung paano sila umabot sa ganito kalayo. Pero ang pagwasak sa sistema ay hindi magpapabuti sa antas ng iyong pamumuhay. Hindi rin ito mapapabuti ang iyong ekonomiya. Hindi namin winawasak ang sistema. Malaki akong taga-suporta ng One Nation, kaya kami ang gamit ko. Inayos lang namin ang bahay. Pinipigilan namin ang pagwasak sa Australia. Ekonomiya. Dapat may tunay na plano, kapanipaniwalang plano at kapanipaniwalang grupo. Yan ang napag-uusapan namin ni Angus Taylor. Sa katunayan, ngayong araw ay inilunsad namin ang aming kapanipaniwalang plano na kinabibilangan ng pagpapababa ng buwis, pagpapababa ng presyo ng enerhiya at pamamahala ng migrasyon at pabahay ng sabay. Ginagawa itong bahagi ng iisang usapan. Napakahalaga nito. Napakahalaga. Yan din ang sabi ng One Nation gaya ng nabanggit ko. Pareho lang ang sinasabi nila. Pinapakinggan ko si Alistair Campbell sa Trigonometry. Constantine Keesing, magandang podcast. Dapat mo itong panuurin. Sinasabi lang niya na hindi siya kaliwa. Ipinapakita nito kung gaano kayabang ang mga tradisyonal at konbensyonal na politikong ito. Sobrang mayabang nila. Sinasabi niya na ang mga backbencher ng Labour Party sa UK, hindi nila kayang maging mahigpit sa isyu ng migrasyon
Hilmahigpit na ang mga nasa kanan sa politika tungkol dito. Kaya hindi mahalaga kahit ano ang kailangan ng bansa mo. Makikita mo na mas malala ang kalagayan ng Inglaterra kaysa sa Australia ngayon. Sa halip na isipin kung anong uubra para sa Britanya, may crisis sa gastusin sa pamumuhay. Mas matindi roon ang lahat. Akala natin masama na sa Australia, pero mas grabe pala doon. May madaling solusyon, pero mas komplikado at dynamic ito kaysa inaakala. Pero kahit papaano, isang madaling solusyon na makakatulong sa inyo na maibalik ang sigla ng ekonomiya ninyo ay alisin ang mga illegal na migrante, bawasan ang inyong gastusin sa benepisyo, ang pagbabayad ng welfare, universal credit at PIP sa mga migrante mula sa third world na hindi naman talaga dapat nasa England. Iyan ang isang bagay na makakatipid sa inyo ng malaking halaga. Pero ayaw itong gawin ng labor dahil gusto itong gawin ng kanan. Ganon sila katigas ang ulo. O kaya'y masyado silang dogmatiko sa ideolohiya at nabulag ng sarili nilang doktrina. Wala silang ginagawa kaya hindi ko inaasahang magtatagal sila. Hindi ko nakikita ang One Nation dahil hindi siya isang tradisyonal na politiko. Dahil hindi siya isang karaniwang politiko. Pwede mo ring sabihin ang parehong bagay tungkol kay Nigel Farage. Kaya bumagsak ang mga Tory at umangat ang reforma. Ngayon, bumabagsak din ang Liberal Party, gaya ng mga Tories. At lumitaw ang One Nation. Ganito ang pattern. Pero hindi ito nauunawaan ng mga tao. Paano sila umabot ng ganito kalayo? Pinakamahalaga, inuuna ang Australiano. Ang One Nation ay bihasa sa online na pagpapalaganap ng mensahe at mahusay magpalaganap ng anumang mensahe online. Napakamura pa nito. Hindi totoo yan. Tingnan mo, narinig ko na sinabi rin nila yan tungkol kay Trump. Sinabi rin nila yan tungkol kay Nigel Farage. At ngayon, sinasabi na naman nila yan tungkol sa One Nation. Hindi sila salamangkero. Magaling lang sila magpahayag ng mensahe at sa propaganda. Sa palagay mo, bakit ganon? Sa tingin mo, bakit kaya si Pauline Hanson? Nasabi ng iba ay hindi naman magaling magsalita? Hindi nga siya ganon. Hindi siya kasing galing magsalita gaya ni... Alam mo na, sabihin na nating si Nigel Farage. Bakit siya naging matagumpay sa pagpaparating ng simpleng mensahe? Nadapa siya sa simpleng pahayag tungkol sa isang kultura. Pero malakas pa rin ang dating nito. Isa yung pahayag na nagpapabago ng kultura, yung talumpati na ibinigay niya. Hanggang ngayon ay bangungot pa rin yun para sa kanila. 2 buwan ang nakalipas mula nang ibigay niya ang talumpating yon. Bakit siya napakahusay sa ganon? Dahil nagsasabi siya ng mga salitang tumatagos sa puso. Nakikita yon ng mga tao. Nakikita nila ang pagbagsak ng kanilang bansa habang nangyayari ito. Iyon ang dahilan kung bakit napakahusay niya sa pagpaparating ng mensahe. Hindi dahil isa siyang sinungaling o mandaraya o isang henyo sa pagmamanipula o estudyante ni Goebbels. Mas maikli ang atensyon nila at mas madali silang mapaniwala sa slogan kaysa sa polisiya. Siyempre. At naniniwala talaga ako na siniseryoso ng koalisyon ang aming trabaho. Gusto naming siguraduhin na kapag naglunsad kami ng isang polisiya, nagawa na ang lahat ng paghahandang kailangan para rito. Hindi namin, nabubuhay lang sila sa ilusyon mga kaibigan. Kaya rin sinasabi kong hindi sila magtatagumpay. Tulad ng sabi ko, may pattern na lumalabas. Bumabagsak ang mga mainstream na politiko dahil sa sarili nilang gawa at pagkahiwalay sa masa. Hiwalay sila sa realidad. Yun lang. Kaya gagawin ko. Pwede tayong magkalakas loob. Kaaliwan mula sa pangyayari nito. Kahit papaano, hindi na nila hawak ang kinabukasan natin.